Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Narito na nga ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Tila masasagad-sagad na nga ang pagbabago dito ni Moira dahil na makita nga ni Moira itong si RJ at itong si Lynette na mas unang nilapitan ni RJ itong si Lynette kaysa kanya. At dito naman na magpapakitang gilas itong si Moira upang isipin ng lahat na talagang nagbago na nga ba. At ito nga ang sabi dito ni Doc Roy Meneses na kunting-kunti na nga lang daw ay makukumbins na siya ni Moira na nagbago na nga talaga ito ng tuluyan. At ganun din itong si Giselle dahil hindi nga nagawang awayin ni Moira itong si Lynette. Bagkos ay sinabi ni Lynette kay Giselle na lumuhod pa nga to sa kanyang harapan at humingi ng tawad. At hindi lang iyon dahil nagawa pa nga di umano ni Moira iligtas itong si Lynette na siya nga sana ang tatamaan ng mga karton. Subalit ay hinayaan ni Moira na siya nga ang mahulugan kaysa itong si Lynette. Kaya dito naman na magbibigay ng mensahe itong si Moira sa kanilang lahat at hihingi siya ng tawa dito sa kanyang mga ginawa sa kanyang mga empleyado na dati nga dito sa Apex Hospital, lalong-lalo na dito kay RJ. At dito na nga ba sasabihin at aaminin dito ni Moira kay RJ ang buong katotohanan na dapat niyang malaman ang tungkol nga sa tunay na pagkatao dito ni Zoe. Dito na kaya ipagtatapat at sabihin ni Moira na itong si Zoe ay hindi talaga tunay na anak ni RJ at iba ang nagiging ama nito. At hihingi ng tawad si Moira dahil sa nagawa niyang lihim na itago ito kay RJ na kay tagal. Samantala, napag-alaman naman ngayon ni Carlos Benitez na nagtungo nga itong si Lynette sa City Jail upang puntahan nga di umano itong si Annalyn doon at pati na rin itong kanyang tita Giselle. At dito naman na sinabi at nabanggit ni Chang Susan dito kay Carlos na wag na daw itong mangamba at mag-alala dahil sa tingin nito ay nagbago na nga talaga itong si Moira. Subalit hindi kumbinsido itong si Carlos sa kanyang mga narinig mula dito kay Chang Susan dahil hindi nga raw pwede na magdikit nga itong si Moira at itong si Lynette dahil traidor nga na pagkatao itong si Moira at gagawin niya ang lahat upang mapasakay at mapaniwala ang mga ito na talagang nagbago na nga itong si Moira. Kaya dito naman na talagang tila nag-aalala rin itong si Chang Susan at Diyosa sa kanyang mga narinig mula dito kay Carlos Benitez. Samantala, hindi naman mapigilan dito ni Zoe na mapaiyak dito sa kanyang mga mensahe ng kanyang ina na ibinigay nga sa lahat ng staff ng Apex dahil malaki nga ang pagkukulang at pagkakamali dito ni Moira sa panahon na siya pa nga ang namumuno sa Apex Hospital, lalo pa sa nangyari nga dito sa kanyang biyenan na si Don Pepe. At lahat ng iyon ay hinihingi nga ng tawad ni Moira sa kanila. Subalit dito nga lumapit si Moira kina Lynette at RJ at dito na sinabi na kapag mahal daw talaga ni Lynette si RJ ay hindi na nga daw hahadlangan ni Moira ito at hahayaan na lamang niya na magiging masama di umano itong si RJ sa piling dito ni Lynette. Subalit sumagot si Lynette kay Moira na tama na titigil na kanyang pagpapanggap na pagbabago dahil may asawang ang tao di umano itong si Lynette at ito na nga si Carlos Benitez. At dito naman na sinabi ni Warden na uumpisahan na nga itong kanilang palaro kung saan ay mamimili sila ng mga kaparehas. At dito humiling itong si Moira kay Lynette na sana raw ay magkaparehas na sila. Yun ang magiging partner ni Moira ito si Lynette upang mapatunayan talaga ni Moira dito kay Lynette na talagang nagbago na nga ba. At dito naman na sinabi ni Zoe na tama nga itong desisyon na sana magka-partner na nga itong si Lynette at itong si Moira. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mamaya mga kapuso kung talagang dito na nga ba ibubuhos ni Moira ang kanyang pagbabago na nakikita nilang lahat. Yan po aking panibagong latest update today at maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!